Nasa Biblia, hindi mo kayang tanggapin. Kinasiyan ng Diyos magka sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtuturo sa likong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Hindi mo kayang tanggapin yan. Kasi ang natanim sa isip nila, once saved, always saved. Na pag ikaw inaligtas, hindi ka na mapapahamak. Yan sinasabi ito, nabuburahin ng Diyos. Sa pahayag, 3 kabanata, talatay 5, sa isang sulat, sa isa sa pitong iglesia, sabi niya, ang sino magtatagumpay hanggang sa huli-hulihan ay hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. So may posibleng buburahin kapag hindi nagtagumpay. Pag hindi na natin nagtagumpay, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasaad niya. Hindi mo kaya tanggapin yan? Tanggapin mo, kapatid. At ipasa ilalim sa Diyos ang ating buhay at ang pag-unawa sa salita ng Diyos. Okay. Kawalan ng pagpapahalaga sa patibasay na kalagay na ito'y pagkakamali ng mga poverty adherents sa poverty gospel. Sa maling pagpapahalaga sa kasalatan o paghihirap na naranasan sa buhay, nakakaligtaan ang kahalagahan ng kabuhayan o ekonomiya sa buwan. Nagkukulang sila sa pagpapahalaga sa katiwasayan at kabutihan ng kapaligiran ng kanila rin naman napapakinabangan. At hindi na sila nagsisikap na mapabuti ang kanilang pananalapi sa ika-asenso sa material na bagay. Masama bang umasenso? Hindi. Masama bang maging mayaman? Tingnan niyo katabi niyo. Of course, hindi. Ang masama, pag-ibig sa pera, pag-ibig sa mga bagay ng sanlibutan nito. Na pag halimbawa, meron tayong gamit dito at may nangyari sa gamit na yon, dahil hinaghinagpis ang nagre-reklamo sa Diyos. Pag-ibig sa mga bagay-bagay na sa mundo nito, yun ang hindi tama. Yun ang dapat na mawala sa atin. Sabi nga, gamitin natin ang pera, gamitin natin mga bagay-bagay na yun, huwag tayo ang nagpapagamit sa mga ito. Amen. Ano pa? So, okay lang ang yumaman kung yan ang, pero ang tanong, ang punto, na yun ay ayon sa kalooban ng Diyos at kaparanan ng Diyos sa atin. At ang Diyos ang ating laging bigyan ng karangalan, pagkilala, pagdakila sa anong kalagayan natin. Kung tayo dumadaan ng sirkumstansya, pasalamatan, parangalan ng Diyos, kilala natin ng Diyos, hindi natin naintindihan, pero magtapat pa rin tayo sa Diyos. Amen. At ang pangatlong pagkakamali lang, kapalaluan. Naniniwala sila ng poverty gospel na papaunlad sa kanilang pagiging espiritual. Sa ibang salita, may pandam sila na mas spiritual sila at mas malapit sa Diyos na bunga ng maling pangunawa ng kabanalan at pagiging maka-Diyos. Mga kapatid, ang anumang bagay sa loobin, pag-uugali, kalagayan, pangarap o pag-iisip na nagbubunga ng kapalaluan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Mga kapatid, gaano man tayo kayaman, hindi yan ang punto. Gaano tayo kahirap, hindi yan ang punto. Ano ang mga bagay na nasa atin, hindi yan ang tanong. Ano ang wala sa atin, hindi yan ang tanong. Ang mahalaga sa kalagayan natin, may tayong kontento at tayo patuloy na nagpapasalamat, nagpaparangal at ating pinupunin Diyos sa kalalagayan natin. Hindi tayo pare-pareho ng kalagayan dito, pero iisa ang ating pananampalataya. At pare-pareho tayo nagduludog sa Kanya, sinapa siya, at siya ang kinikilala natin Panginoon, at tayo magpiling kaluguran at kapulihan sa Kanya. Amen. At tinatanggihan sa poverty gospel. Maraming salamat po. Balik po sa ating pong moderator, Pastor Rick. Salamat po.